Mga igan, Enero at 13 na magsimula ang nationwide election gun ban. Magdadalawang linggo na itong ipinatutupad. Pero kaliwat kanan pa rin ang mga insidente ng karahasan sa iba't ibang panig na bansa dulot ng paggamit ng baril. Kabilang na rito ang pamamaril ng isang Canadian sa mismong Palace of Justice ng Cebu nitong Martes. Nagpakamatay ang gunman sa Cebu court firing na si John Pope. Ito ang lumabas sa inisyal na investigasyon ng Police Crime Lab ng Region 7. Matapos daw siyang mabaril ng pulis sa binti at braso, nagbaril sa sarili ang retired Canadian journalist. Martes ang mapatay ni Pope sa pamamaril ng doktor na si Rene Raffles at ang abogado nitong si Hubien Atias. Binaril din ni Pope sa batok si Maria Teresa Casino, isang prosecutor. Naganap ang insidente sa loob mismo ng Palace of Justice sa Cebu. Si Raffles ang presidente ng Residents Association sa condominium na tinitirahan nila ni Pope. Nagalit daw si Pope kay Raffles nang hindi aksyonan ng huli ang ilan niyang reklamo. Doon na nagsimula magdemandahan ng dalawa. Isa naman sa mga prosecutor sa kaso si Casino na ngayon nasa ICU ng Chonghua Hospital. Prone sa mga outbursts. So, patang ko niya nga, unstable to siya. Ang iyang ibalik pa rin ako always katong iyang complaint sa ato kunong justice system. Ayon sa Bureau of Immigration, tinuring na undesirable alien si Pope bago pa man ang insidente. Patong-patong na kaso na raw kasi ang inihain laban sa dayuhan. Kabilang na ang illegal possession of firearms. Nakatakda ng araw i-deport si Pope, pero inapila niya ang desisyon ng korte at nagawang manatili sa bansa. Hiling naman ang pamilya ni Pope, antayin muna ang kanyang mga kaanak bago isagawa ang autopsy. Hinihintay rin mula sa Police Crime Lab Region 7 ang resulta ng paraffin at ballistic exam na isinagawa kay Pope. Kailangan ito upang makumpirma na binaril nga niya ang kanyang sarili tulad ng sinasabi ng inisyal na investigasyon. Sa Pangasinan, 7 shooting incidents na ang naitala ng Police Provincial Office roon. Ang 4 dito nangyari sa bayan ng Umingan, Binmali, Lawak at Villasis, kung saan natukoy ang mga salarin. Isa namang hindi pa nakikilalang riding in tandem ang umano'y suspect sa pamamaril sa bayan ng Banunggao. Sila rin umano ang suspect sa 2 magkasunod na pamamaril sa Urdaneta City nitong Martes. 3 katao ang naitalang patay sa mga naturang insidente. Sa Naga City, Bicol, naaresto 2 lalaki matapos umanong magpaputok ng baril. Damputan ng mga pulis, natuklasang nakaw ang baril ng mga inirereklamo. Pag-aari raw ito ng isang security guard, bagay na inamin naman ng 2 naaresto. Habang sa Ahuy, Iloilo, isang lalaking patay matapos barilin umano ng sarili niyang bayaw. Sa pinakahuling tala ng PNP, umabot na sa mahigit 100 at 50 ang naaresto simula nang ipatupad ang gun ban noong January 13. May mga nasamsam ding itinuturing na deadly weapons. Dahil umano sa mga insidente ng paglabag ng gun ban sa election period, mas nanaisin pa umano ng Volunteers Against Crime and Corruption o BACC ang pagsuspindi nito. Hindi raw ito ang pakatarungan sa mga responsabling gun owner. Humihingi na ng Temporary Restraining Order o TRO ang grupo sa Korte Suprema hinggil sa gun ban ngayong election period. Sino ang nakinabang ng gun ban? Ang nakinabang yung mga may mga illegal, yung mga may mga walang lisensyang baril.